May isang sabongerong lalaki sa baryo na napapaligiran ng palayan at niyugan. Nakatira ang isang lalaking sabongero na ang pangalan ay Temyong. Kilala siya sa lugar bilang tahimik ngunit matapang na lalaki. Mahirap lamang ang kanyang buhay, ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa dahil meron siyang isang alagang manok panabong na itinuturing niyang parang sariling anak. Ang manok na iyon ay kulay pula at may makintab na balahibo. Matipuno ang katawan nito at matalas ang mga mata. Tuwing madaling araw, maaga itong gumigising kasama si Temyong upang magsanay sa bakuran. Pinapakain niya ito ng mais at bigas, at kung minsan ay nilalagyan pa niya ng mga dahon ng malunggay upang lumakas ang katawan. Ang pangalan ng manok ay Bagwis. Maraming sabongero sa baryo ang humahanga sa lakas at tikas nito. Kahit ilang beses na itong lumaban sa sabungan, bihira itong matalo. Dahil dito, unti-unting nakilala si Temyong sa mga kalapit na lugar. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan sa sabungan, nanatiling simple ang buhay ni Temyong. Nakatira siya sa isang maliit na kubo na gawa sa kawayan at nipa. Wala siyang pamilya na kasama sa bahay. Ang tanging kasama niya sa araw-araw ay si Bagwis. Tuwing gabi, pagkatapos ng mahabang araw ng pag-aalaga at pagsasanay, nakaupo si Temyong sa harap ng kanyang kubo habang pinagmamasdan ang tahimik na baryo. Madalas niyang iniisip kung kailan kaya magbabago ang kanyang kapalaran. Pangarap niyang yumaman kahit kaunti upang maayos ang kanyang buhay. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng baryo, may kakaibang nangyari sa kulungan ni Bagwis. Maliwanag ang buwan at ang malamig na hangin ay dahan-dahang humahaplos sa mga dahon ng puno. Sa loob ng kulungan, tila may kakaibang liwanag na unti-unting lumitaw. Hindi ito napansin ni Temyong dahil siya ay mahimbing na natutulog. Ngunit sa loob ng pugad ni Bagwis, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Kinabukasan, maagang nagising si Temyong tulad ng kanyang nakasanayan. Lumabas siya ng kubo at naginat habang sumisilip ang unang liwanag ng araw sa silangan. Pagkatapos ay agad siyang nagtungo sa kulungan upang pakainin ang kanyang alagang manok. Paglapit niya sa kulungan, napansin niya na kakaiba ang kilos ni Bagwis. Hindi ito masigla tulad ng dati. Tahimik lamang itong nakatayo sa isang sulok at tila may binabantayan. Napakunot ang noo ni Temyong. Bakit kaya ganito ang kilos mo ngayon, Bagwis? Bulong niya habang dahan-dahang lumalapit. Nang silipin niya ang pugad ng manok, bigla siyang napatras sa gulat. May isang itlog doon na hindi pangkaraniwan. Ang itlog ay mas malaki kaysa sa karaniwang itlog ng manok. Ang balat nito ay makinis at tila kumikislap sa sinag ng araw. May bahagyang gintong kulay ang kabuuan nito na parang may liwanag na nagmumula sa loob. Hindi makapaniwala si Temyong sa kanyang nakikita. Paanong nangyari ito? Mahina niyang sabi. Alam niyang ang kanyang manok ay panabong at hindi naman inahin. Kaya imposible sanang magkaroon ito ng itlog. Ngunit naroon ang itlog, malinaw na nakahiga sa pugad. Dahan-dahan niyang kinuha ang itlog at sinuri ito sa kanyang mga kamay. Mainit ito at tila may kakaibang enerhiya na dumadaloy mula rito. Habang hawak niya ang itlog, may naramdaman siyang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Para bang may misteryong gustong sabihin ang bagay na iyon. Napatingin siya kay Bagwis. Tahimik lamang ang manok, ngunit ang mga mata nito ay tila may kakaibang katalinuhan. Lumipas ang ilang sandali na nakatayo lamang si Temyong sa harap ng kulungan habang hawak ang mahiwagang itlog. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Sa isip niya ay maraming tanong. Ito ba ay simpleng kakaibang pangyayari lamang? O may mas malalim na hiwagang nakatago sa itlog na iyon? Sa baryong iyon, maraming matatandang kwento tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag. May mga kwento tungkol sa mga engkanto sa gubat, mga duwende sa ilalim ng lupa, at mga mahiwagang hayop na nagbibigay ng swerte o sumpa sa mga tao.
Hindi maiwasan ni Temyong na maalala ang mga kwentong iyon. Habang hawak niya ang itlog, tila mas lalo itong kumikinang sa liwanag ng araw. Parang may buhay ang bagay na iyon. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Temyong na ang simpleng itlog na hawak niya ay magbabago ng kanyang kapalaran magpakailanman. Hindi rin niya alam na ang mahiwagang itlog na iyon ay simula lamang ng isang napakalaking lihim na matagal nang nakatago sa kanilang baryo. At sa mga darating na araw, ang kanyang buhay bilang isang simpleng sabongero ay tuluyang magbabago dahil sa hiwagang nagsimula sa isang kakaibang itlog sa pugad ng kanyang panabong na manok. Kinabukasan matapos makita ni Temyong ang kakaibang itlog, hindi pa rin siya mapakali. Buong magdamag niya itong pinagmasdan sa loob ng kanyang kubo. Inilagay niya ito sa isang lumang kahong gawa sa kawayan at tinabunan ng malinis na tela. Habang nakahiga siya sa kanyang banig, paulit-ulit niyang iniisip kung ano ba talaga ang itlog na iyon. Hindi niya maalala na may ganitong kwento tungkol sa manok panabong sa kanilang baryo. Pagsikat ng araw, muli siyang nagising ng maaga. Agad niyang tiningnan ang kahon kung saan niya inilagay ang itlog. Naroon pa rin ito. Ngunit may napansin siyang kakaiba. Mas maliwanag ang kulay nito kaysa kahapon. Ang bahagyang gintong liwanag na nakikita niya ay tila mas kumikislap ngayon. Dahan-dahan niya itong hinawakan. Mainit pa rin ito. Parang may sariling init na nagmumula sa loob. Habang hawak niya ang itlog, napansin niyang tahimik lamang si Bagwis sa labas ng kubo. Karaniwan ay maingay at masigla ang kanyang manok sa umaga, ngunit ngayon ay tila kalmado lamang ito. Lumabas si Temyong at lumapit sa kulungan. Tumingin sa kanya si Bagwis at bahagyang tumilahok. Para bang may gusto itong ipaalam. Napakamot sa ulo si Temyong. Talaga bang galing sa iyo ang itlog na iyon? Tanong niya sa manok na tila ba maiintindihan siya nito. Pagkatapos niyang pakainin si Bagwis, nagpasya si Temyong na magtungo muna sa palengke ng baryo. Kailangan niyang bumili ng kaunting pagkain at mais para sa kanyang alagang manok. Habang naglalakad siya sa makitid na daan ng baryo, hindi niya maiwasang isipin ang itlog na iniwan niya sa kubo. Parang may kaba sa kanyang dibdib, ngunit may halong pananabik. Pagdating niya sa palengke, sinalubong siya ng ilang kakilala. Temyong, kailan ulit lalaban si Bagwis? Tanong ng isang sabongero na si Lito. Hindi ko pa alam, sagot ni Temyong. Pinapahinga ko muna siya. Ngumiti si Lito. Sayang, malakas pa naman ang manok mo. Marami na namang tataya kapag lumaban niyan. Tumango lamang si Temyong ngunit hindi na nagkwento pa. Ayaw niyang malaman ng iba ang tungkol sa mahiwagang itlog. Matapos niyang bumili ng mais at kaunting pagkain, agad siyang umuwi sa kanyang kubo. Habang papalapit siya sa bahay, napansin niyang tila may kakaibang katahimikan sa paligid. Ang hangin ay banayad lamang at ang mga puno ay halos hindi gumagalaw. Pagpasok niya sa kubo, agad niya tiningnan ang kahon. Napatigil siya. Ang itlog ay mas maliwanag ngayon kaysa kanina. Para itong maliit na ilaw na kumikislap sa loob ng kahon. Unti-unti siyang lumapit at muling hinawakan ang itlog. Sa sandaling iyon, may naramdaman siyang kakaibang panginginig sa kanyang mga kamay. Para bang may mahinang tibok sa loob ng itlog. Napatras siya ng kaunti dahil sa gulat. May buhay ba ito? Bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Naalala niya ang isang matandang albularyo sa kabilang baryo. Sabi ng mga tao, marami itong alam tungkol sa mga kakaibang pangyayari at mahiwagang bagay. Ngunit nag-alangan si Temyong. Kung malalaman ng ibang tao ang tungkol sa itlog, baka may maghangad na kunin ito sa kanya. Habang iniisip niya ang dapat gawin, napansin niyang tila mas lumalakas ang liwanag ng itlog. At sa sandaling iyon, hindi niya alam na may ibang mga nilalang na nagsisimula ng makaramdam sa mahiwagang enerhiya ng itlog.
Sa malayong bahagi ng kagubatan, may mga matang unti-unting nagbukas. Para bang may matagal nang naghihintay sa paglitaw ng bagay na iyon. Samantala, sa maliit na kubo ni Temyong, patuloy na kumikislap ang mahiwagang itlog habang hawak niya ito nang may halong takot at pagtataka. At doon nagsimulang umikot ang kapalaran ng sabongerong hindi pa alam na siya ay napasok na sa isang lihim na hindi pangkaraniwan. Magdamag na hindi nakatulog ng maayos si Temyong. Paulit-ulit niyang iniisip ang panginginig na naramdaman niya mula sa mahiwagang itlog. Ilang beses niya itong sinilip sa loob ng kahon upang tiyaking naroon pa rin ito. Tuwing lalapit siya, napapansin niyang tila may mahinang liwanag na lumalabas mula sa balat ng itlog. Hindi iyon sobrang maliwanag, ngunit sapat upang mapansin sa loob ng madilim na kubo. Pagsapit ng madaling araw, muli siyang bumangon mula sa kanyang banig. Tahimik ang paligid at tanging huni ng mga ibon ang maririnig mula sa mga puno. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Naroon pa rin ang itlog. Ngunit mas malinaw na ngayon ang kakaibang liwanag nito. Para itong maliit na gintong bituin na nakahiga sa kahon. Hinawakan ni Temyong ang itlog. Sa pagkakataong ito, mas malinaw niyang naramdaman ang mahinang tibok mula sa loob. Para itong tibok ng puso na dahan-dahang kumikilos. Napatitig siya rito ng matagal. May laman nga ito, bulong niya. Hindi niya alam kung anong klaseng nilalang ang maaaring lumabas mula roon. Ngunit pakiramdam niya ay hindi ito ordinaryong sisiw. Lumabas siya ng kubo at nagtungo sa kulungan ni Bagwis. Tahimik na nakatayo ang manok at tila pinagmamasdan lamang siya. Nang makita nito si Temyong, bahagya itong tumilaok at kumampay ang pakpak. Para bang may kakaibang ugnayan ang manok sa itlog. Napaisip si Temyong. Alam mo ba kung ano ito? Tanong niya sa manok. Siyempre ay walang sagot ang hayop, ngunit ang mga mata nito ay tila may kakaibang lalim. Pagkatapos niyang pakainin si Bagwis, nagpasya si Temyong na manatili muna sa bahay sa araw na iyon. Ayaw niyang iwan ang mahiwagang itlog. Umupo siya sa tabi ng kahon habang pinagmamasdan ito. Lumipas ang ilang oras. Habang tumatagal, napapansin niyang tila may mga maliliit na guhit na nabubuo sa ibabaw ng itlog. Para itong napakanipis na linya na kumikislap sa gintong balat nito. Dahan-dahan niyang hinaplos ang itlog. Mainit ito, ngunit hindi nakakapaso. Sa sandaling iyon, may narinig siyang mahinang tunog mula sa loob. Napaatras siya ng kaunti. Hindi iyon malakas na tunog. Para lamang itong maliit na galaw sa loob ng itlog. Napabilis ang tibok ng kanyang puso. Malapit na ba itong mapisa? Tanungan niya sa sarili. Ngunit hindi siya sigurado kung tama ang iniisip niya. Sa baryo nila, maraming kwento ang matatanda tungkol sa mga kakaibang hayop na ipinanganak mula sa mahiwagang itlog. May mga nagsasabing nagiging swerte ang mga ito, ngunit meron ding nagsasabing nagdadala ito ng panganib. Habang iniisip ni Temyong ang mga kwentong iyon, napansin niyang tila lalong lumalakas ang liwanag ng itlog. Ang buong kahon ay halos kumikislap sa gintong sinag. Napanganga siya sa kanyang nakikita. Hindi na ito simpleng kakaibang itlog lamang. May hiwaga talagang nakatago rito. Sa labas ng kubo, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng puno ay bahagyang gumalaw kahit na maliwanag ang sikat ng araw. Parang may kakaibang enerhiya sa paligid ng bahay ni Temyong. Ngunit hindi niya ito napansin dahil nakatuon ang kanyang pansin sa itlog. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ito, may isa pang mahinang galaw mula sa loob. At sa sandaling iyon, unti-unting nabuo sa isip ni Temyong ang isang tanong na hindi niya masagot. Ano kaya ang lalabas mula sa mahiwagang itlog ng kanyang manok panabong? Lumipas ang maghapon na halos hindi umaalis si Temyong sa tabi ng mahiwagang itlog. Pakiramdam niya ay may mahalagang mangyayari anumang oras, kaya ayaw niyang iwan ito kahit sandali.
Habang nakaupo siya sa loob ng kubo, napansin niyang ang liwanag ng itlog ay patuloy na lumalakas. Ang gintong kulay nito ay tila nagiging mas malinaw at mas makintab habang lumilipas ang oras. Paminsan-minsan ay nararamdaman niya ang mahinang paggalaw sa loob nito. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin kung sakaling mapisa ito. Wala siyang karanasan sa ganitong uri ng pangyayari. Sa hapon, lumabas siya sandali upang silipin si Bagwis sa kulungan. Ang manok ay tila kalmado lamang, ngunit napansin niyang madalas itong tumingin sa kubo, parang alam nito na naroon ang itlog. Talagang may kaugnayan ka dito, sabi ni Temyong, habang pinagmamasdan ang kanyang alagang manok. Matapos pakainin si Bagwis, bumalik siya sa loob ng kubo. Pagpasok niya, napansin niyang mas maliwanag na ngayon ang loob ng bahay kahit wala namang lampara na nakasindi. Ang liwanag ay nagmumula sa kahon. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan ang takip nito. Halos mapapikit siya sa kinang ng itlog. Ang buong balat nito ay kumikislap na parang ginto na tinamaan ng sikat ng araw. At sa gitna ng kinang na iyon, napansin niya ang maliliit na guhit sa ibabaw ng itlog na tila unti-unting lumalalim. Para itong manipis na bitak. Napalunok si Temyong. Mapipisa na ba ito? Mahina niyang sabi. Habang pinagmamasdan niya ang itlog, bigla itong bahagyang gumalaw. Napatras siya sa gulat. Muli itong gumalaw. Sa pagkakataong iyon ay mas malinaw ang galaw. Para bang may maliit na nilalang sa loob na sinusubukang kumilos. Hindi mapigilan ni Temyong ang kaba sa kanyang dibdib. Lumapit siya ng kaunti at maingat na hinawakan ang itlog. Mas mainit na ito ngayon kaysa dati. Habang hawak niya ito, muli niyang narinig ang mahinang galaw mula sa loob. Unti-unting lumalaki ang mga bitak sa balat ng itlog. Isa, dalawa, at pagkatapos ay tatlo. Ang manipis na guhit ay nagiging mas malinaw sa bawat sandali. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Sa buong buhay niya bilang sabungero, marami na siyang naranasang kakaibang pangyayari sa sabungan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang bagay na tunay na mahiwaga. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang itlog, bigla niyang naramdaman ang kakaibang lamig ng hangin sa loob ng kubo. Kahit nasarado ang mga bintana, tila may malamig na simoy na pumasok sa bahay. Napalingon siya sa pinto. Tahimik ang labas. Ngunit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib, parang may nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam na iyon. Muli siyang tumingin sa itlog. Sa sandaling iyon, may isang maliit na piraso ng balat ng itlog ang bahagyang naghiwalay. Nakita niya ang kaunting siwang sa ibabaw nito. Napigil ang kanyang paghinga habang nakatitig siya sa siwang na iyon. Alam niyang anumang sandali ay maaaring lumabas ang nilalang na nasa loob ng mahiwagang itlog. At habang tahimik siyang nakaupo sa loob ng kanyang kubo, hindi niya alam na ang pagpisang iyon ay magdadala ng pagbabago, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buong baryo na kanyang tinitirhan. Tahimik na nakaupo si Temyong sa loob ng kanyang kubo habang nakatitig sa mahiwagang itlog. Ang maliit na bitak na nakita niya kanina ay unti-unting lumalawak. Minsan ay gumagalaw ang itlog at minsan naman ay tila tumitigil ang lahat. Bawat galaw nito ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Temyong. Lumapit siya ng kaunti at inilapit ang kanyang mukha sa itlog upang mas makita ito. Ang liwanag na nagmumula rito ay patuloy na kumikislap sa loob ng kubo. Maya-maya ay may narinig siyang mahinang tunog mula sa loob ng itlog. Para itong maliit na pagkatok na halos hindi marinig. Napatras siya ng kaunti. Pagkatapos ay muli niyang pinagmamasdan ang itlog ng buong pag-iingat. Isang maliit na piraso ng balat nito ang tuluyang nabasag at nahulog sa loob ng kahon. Lumaki ang siwang sa ibabaw ng itlog. Sa loob ng maliit na butas ay may bahagyang gumalaw na tila isang maliit na tuka. Napatayo si Temyong sa gulat at pagtataka.
Talaga ngang may lalabas dito, mahina niyang sabi. Hindi siya makapaniwala na nasasaksihan niya ang pagpisang ng isang bagay na hindi niya maintindihan kung ano. Muling gumalaw ang itlog. Isa pang piraso ng balatang nabasag. Sa pagkakataong iyon, ay mas malinaw na nakita ni Temyong ang maliit na tuka na kumakatok mula sa loob. Ang tuka ay tila mas matibay at mas matulis kaysa sa karaniwang sisiw ng manok. Unti-unti pang nadagdagan ang mga bitak sa itlog. Ang bawat pagbasag ay may kasamang mahinang galaw mula sa nilalang sa loob. Napahawak si Temyong sa gilid ng kahon habang pinapanood ang pagpisang iyon. Hindi niya alam kung anong klaseng hayop ang lalabas, ngunit nararamdaman niyang hindi ito ordinaryong sisiw. Lumipas ang ilang sandali. Sa wakas ay nabasag ang mas malaking bahagi ng balat ng itlog. Mula sa siwang ay lumabas ang isang maliit na ulo na may gintong balahibo. Napanganga si Temyong sa kanyang nakita. Ang nilalang ay kahawig ng sisiw ng manok, ngunit ang balahibo nito ay may kakaibang gintong kinang. Ang mga mata nito ay maliwanag at tila may kakaibang talino. Unti-unti itong gumalaw palabas ng basag na itlog hanggang tuluyan itong makalabas. Nang tuluyan ng mahulog ang mga piraso ng balat ng itlog, nakita ni Temyong ang kabuuan ng maliit na nilalang. Isa itong sisiw na may gintong balahibo. Tahimik itong tumayo sa loob ng kahon habang kumikislap ang mga balahibo nito sa liwanag. Sandaling nagkatitigan ng lalaki at ang kakaibang sisiw. Pagkatapos ay bahagyang tumilaok ang maliit na ibon. Napangiti si Temyong sa kabila ng kanyang pagtataka. Hindi ko alam kung ano ka, sabi niya. Pero mukhang ikaw ang galing sa mahiwagang itlog. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa sisiw. Hindi ito umatras. Sa halip ay tumingin lamang ito sa kanya at bahagyang gumalaw papalapit. Naramdaman ni Temyong ang kakaibang init mula sa katawan ng maliit na ibon. Para itong may taglay na enerhiya na hindi pangkaraniwan. Lumipas ang ilang sandali habang pinagmamasdan niya ang sisiw. Hindi niya alam kung anong mangyayari sa susunod. Ngunit ramdam niya na ang maliit na nilalang na iyon ay may mahalagang papel sa kanyang buhay. Sa labas ng kubo, patuloy na umiihip ang banayad na hangin sa baryo. Ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain at walang kaalam-alam sa hiwagang nangyari sa kubo ni Temyong. Ngunit sa loob ng maliit na bahay ng sabongero, isang mahiwagang nilalang ang isinilang mula sa gintong itlog. At ang pagsilang na iyon ang simula ng mga pangyayaring magdadala kay Temyong sa isang landas na hindi niya kailanman inakala. Maingat na kinuha ni Temyong ang maliit na sisiw na may gintong balahibo. Magaan lamang ito, ngunit ramdam niya ang kakaibang init na nagmumula sa katawan nito. Ang mga mata ng sisiw ay maliwanag at tila maingat na sinusuri ang bawat galaw niya. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay bahagyang kumilos ang sisiw at dahan-dahang umakyat sa kanyang palad. Hindi ito natatakot. Sa halip ay tila komportable itong kasama si Temyong. Napangiti ang sabongero. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong itawag sa iyo, sabi niya habang nakatingin sa maliit na nilalang. Ibinaba niya ito sa isang maliit na banig sa loob ng kubo. Doon ay nagsimulang maglakad-lakad ang sisiw habang pinagmamasdan ang paligid. Ang kakaibang bagay ay ang kinang ng balahibo nito. Kahit mahina lamang ang liwanag sa kubo, tila nagliliwanag pa rin ang gintong kulay ng mga balahibo nito. Lumipas ang ilang sandali at naisip ni Temyong na pakainin ito. Kumuha siya ng kaunting mais at inilagay sa harap ng sisiw. Lumapit ang maliit na ibon at sinubukang tukay ng pagkain. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay tumigil ito at tumingin muli kay Temyong. Parang may hinihintay. Hindi mo ba gusto ang mais? Tanong niya. Napakamot siya sa ulo. Hindi niya alam kung anong klaseng pagkain ang kailangan ng kakaibang sisiw. Maya-maya ay kumuha siya ng kaunting bigas at inilagay sa tabi ng mais.
Sa pagkakataong iyon ay nagsimulang tumuka ang sisiw. Napangiti si Temyong nang makita niyang kumakain ito. Habang kumakain ng maliit na ibon, napansin niyang tila mas lalo pang kumikislap ang balahibo nito. Para bang lumalakas ang enerhiya nito sa bawat butil ng pagkain na kinakain. Pagkatapos kumain, naglakad ang sisiw papunta sa pintuan ng kubo. Napatigil ito at tumingin sa labas. Sa kulungan ay naroon si Bagwis. Tahimik lamang na nakatingin ang malaking manok sa maliit na sisiw. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay bahagyang tumilaok si Bagwis. Parang kinikilala ang bagong nilalang. Lumapit si Temyong at dahan-dahang kinuha ang sisiw. "Ingat ka muna dito sa loob," sabi niya. Hindi pa siya sigurado kung ano ang maaaring mangyari kung ilalabas niya ito sa labas. Habang hawak niya ang sisiw, bigla niyang napansin ang kakaibang bagay. Ang maliit na ibon ay tila mabilis na lumalaki. Hindi ito sobrang halata, ngunit mas malaki na ito kaysa noong unang lumabas sa itlog. Napakunot ang noo ni Temyong. "Parang mabilis ang paglaki mo," sabi niya. Inilapag niya muli ito sa banig. Ang sisiw ay naglakad ng paikot sa loob ng kubo at tila sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Habang pinagmamasdan ito ni Temyong, lalo niyang naramdaman na hindi ito ordinaryong nilalang. May kakaibang talino sa mga mata nito at kakaibang lakas sa kilos nito. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang mahiwagang itlog na natagpuan niya ay nagbigay sa kanya ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Ngunit hindi pa niya alam kung ang nilalang na iyon ay magdadala ng swerte o panganib sa kanyang buhay. At habang tahimik na naglalakad ang gintong sisiw sa loob ng kubo, unti-unti ring nagbabago ang kapalaran ni Temyong na sabungero. Kinabukasan, maagang nagising si Temyong upang tingnan ang gintong sisiw. Pagbangon niya mula sa banig ay agad siyang lumapit sa sulok ng kubo kung saan niya ito inilagay kagabi. Tahimik lamang ang paligid. Ngunit nang silipin niya ang maliit na banig, nagulat siya sa kanyang nakita. Mas malaki na ang sisiw kaysa kahapon. Hindi man ito sobrang laki, ngunit malinaw na lumaki ito sa loob lamang ng isang gabi. Ang mga balahibo nitong ginto ay mas makapal na at mas maliwanag ang kinang. "Napakabilis naman ang paglaki mo," bulong ni Temyong. Lumapit ang sisiw sa kanya at tumingin sa kanyang mukha. Pagkatapos ay bahagyang tumilaok sa mahinang tinig. Napangiti si Temyong. Dahan-dahan niyang inilabas ang sisiw sa kubo upang makita ito ni Bagwis. Pagdating nila sa kulungan, napatingin agad ang malaking manok sa maliit na nilalang. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay naglakad ang gintong sisiw palapit kay Bagwis. Nag-alala si Temyong na baka saktan ito ng kanyang panabong na manok. Ngunit sa halip na umatake, bahagyang yumuko si Bagwis at tumilaok ng mahina. Parang kinilala nito ang maliit na ibon. Nakahinga ng maluwag si Temyong. Habang pinagmamasdan niya ang dalawa, napansin niyang tila mas masigla ang kilos ni Bagwis kaysa sa mga nakaraang araw. Naglakad-lakad ang gintong sisiw sa paligid ng kulungan at paminsan-minsan ay tumutuka sa lupa. Ang kakaiba ay kung saan ito tumuka, tila nagiging mas sariwa ang lupa. Ang mga tuyong damo ay tila nagiging mas berde. Napakunot ang noo ni Temyong habang pinagmamasdan niyon. "Anong klaseng ibon ka ba talaga?" tanong niya. Lumipas ang ilang sandali at napansin niyang tila may kakaibang sigla ang buong bakuran. Ang mga halaman na dati ay medyo tuyot ay tila nagiging mas buhay. Hindi niya alam kung nagkataon lamang iyon o may kinalaman ang gintong sisiw. Bandang hapon, nagpasya si Temyong na bigyan ng pangalan ng kakaibang ibon. Matagal niya itong pinag-isipan. Habang nakaupo siya sa harap ng kubo at pinagmamasdan ang ginintuang balahibo ng sisiw na kumikislap sa sikat ng araw, may pumasok na pangalan sa kanyang isip. "Araw." Napangiti siya. "Ang pangalan mo ay Araw," sabi niya sa maliit na ibon.
Para bang naintindihan ito ng sisiw dahil lumapit ito sa kanya at bahagyang tumilaok. Simula noon, hindi na lamang simpleng sisiw ang turing ni Temyong sa nilalang na iyon. Isa na itong mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Ngunit habang abala si Temyong sa pag-aalaga kay Araw, hindi niya alam na may mga taong magsisimulang makarinig ng balita tungkol sa kakaibang ibon sa kanyang bahay. At sa mga darating na araw, ang mahiwagang nilalang na ipinanganak mula sa gintong itlog ay magsisimulang magdala ng mga pangyayaring magbabago sa kapalaran ni Temyong at ng buong baryo. Lumipas ang ilang araw at patuloy na lumalaki si Araw, ang gintong sisiw na nagmula sa mahiwagang itlog. Hindi pat makapaniwala si Temyong sa bilis ng paglaki nito. Sa bawat araw na lumilipas ay tila mas lumalakas at mas tumatalino ang kakaibang ibon. Sa umaga, kasama ni Temyong na gumigising si Araw. Sumusunod ito sa kanya saan man siya pumunta sa bakuran. Kung pakainin niya si Bagwis, naroon din si Araw na naglalakad sa tabi niya. Napansin ni Temyong na hindi takot ang ibang mga hayop sa paligid kay Araw. Ang mga ibon sa puno ay hindi lumilipad palayo kapag naroon ito. Minsan ay may mga mayapang lumalapit sa bakuran. Isang umaga, habang pinapakain niya ang kanyang mga manok, may napansin siyang kakaiba. Ang lupa sa paligid ng bakuran ay tila mas mataba at mas sariwa kaysa dati. Ang mga halaman na dati ay halos hindi tumutubo ay biglang nagkaroon ng malulusog na dahon. Napaisip si Temyong. Naalala niya kung paano tumutuka si Araw sa lupa noong unang araw na inilabas niya ito. Tila may kakaibang kapangyarihan ng ibon. Habang iniisip niya iyon, lumapit si Araw sa kanya at bahagyang tumilaok. Kumislap ang gintong balahibo nito sa ilalim ng sikat ng araw. Napangiti si Temyong. Kung may dala kang swerte, sana ay manatili ka sa akin, sabi niya. Ngunit hindi nagtagal ay may dumating na bisita sa kanyang bakuran. Isang lalaking sabongero mula sa kabilang bahagi ng baryo ang napadaan sa kanyang bahay. Ang pangalan nito ay Poldo. Temyong, tawag nito habang papalapit. Lumabas si Temyong mula sa kubo upang salubungin siya. Ano ang napunta sa iyo dito? Tanong niya. Ngumiti si Poldo. Narinig ko na may kakaiba kang manok dito, sabi nito. Napakunot ang noo ni Temyong. Sino ang nagsabi sa iyo? May nakakita raw na kumikislap na ibon sa bakuran mo, sagot ni Poldo. Akala ko nung una ay biro lang, pero gusto kong makita. Hindi agad nagsalita si Temyong. Hindi niya alam kung dapat ba niyang ipakita si Araw o hindi. Ngunit habang nag-uusap sila, naglakad si Araw palabas ng kubo at tumigil sa tabi ni Temyong. Napatingin si Poldo sa ibon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Anong klaseng manok yan? Tanong niya. Lumapit siya ng kaunti upang mas makita ito. Ang gintong balahibo ni Araw ay kumislap sa liwanag ng araw. Hindi maitago ni Poldo ang kanyang paghanga. Hindi ako nakakita ng ganitong ibon sa buong buhay ko, sabi niya. Tahimik lamang si Temyong. Sa loob ng kanyang dibdib ay may kakaibang kaba. Alam niyang kapag kumalat ang balita tungkol kay Araw, maaaring maraming tao ang maghangad na makuha ang ibon. Habang nakatingin si Poldo kay Araw, tila may ibang pumasok na pag-iisip sa kanyang isip. Tingnan mo nga naman, sabi niya. Kung ilalaban mo ang ibong iyan sa sabungan balang araw, siguradong magiging tanyag ka. Hindi sumagot si Temyong. Hindi pa niya iniisip na ipasok si Araw sa sabungan. Para sa kanya, ang ibong iyon ay hindi lamang panabong. Isa itong misteryo na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Habang patuloy na kumikislap ang gintong balahibo ni Araw sa bakuran, hindi alam ni Temyong na ang simpleng pagbisita ni Poldo ay simula lamang ng pagkalat ng balita tungkol sa mahiwagang ibon. At sa mga darating na araw, maraming tao ang magsisimulang maghanap sa gintong sisiw na ipinanganak mula sa mahiwagang itlog ng kanyang manok panabong.
Pagkaalis ni Poldo, matagal na nanatiling tahimik si Temyong sa harap ng kanyang kubo. Nakatingin lamang siya kay Araw na naglalakad sa bakuran habang tumutuka sa lupa. May kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Alam niyang hindi basta-basta ang pagbisita ni Poldo. Sa baryo nila, mabilis kumalat ang mga kwento. Kapag may kakaibang nakita ang isang tao, madalas ay nagiging usap-usapan ito sa buong lugar. Lumapit si Araw sa kanya at bahagyang tumilaok. Kumikislap ang gintong balahibo nito sa ilalim ng sikat ng araw. Napabuntong hininga si Temyong. "Mukhang hindi na may tatago ang hiwaga mo," sabi niya. Sa kabilang bahagi ng baryo, nakaupo si Poldo sa maliit na tindahan habang nakikipag-usap sa ilang sabongero. Hindi niya mapigilang ikwento ang nakita niya. "Hindi ako nagbibiro," sabi niya. "May manok si Temyong na kulay ginto ang balahibo, parang kumikislap kapag tinamaan ng araw." Nagkatinginan ang mga lalaki. "Talaga bang totoo yan?" tanong ng isa. Tumango si Poldo. "Hindi pa ako nakakita ng ganon. Para itong kakaibang ibon." Unti-unting kumalat ang kwento sa baryo. May ilan na naniwala. May ilan naman na nag-isip na baka nagkamali lamang si Poldo sa kanyang nakita. Ngunit sa gabi ring iyon, may isang taong nakarinig ng kwento. Sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo ay nakatira ang isang matandang lalaki na kilala ng mga tao bilang Mang Salvi. Tahimik lamang siyang namumuhay at bihira lumabas ng bahay. Ngunit maraming nagsasabi na marami siyang alam tungkol sa mga lumang hiwaga ng kanilang lugar. Habang nakaupo siya sa kanyang upuan, may isang binatang dumaan at nagkwento tungkol sa kakaibang ibon ni Temyong. Tahimik lamang na nakinig si Mang Salvi. Pagkatapos ng ilang sandali, ay tumingin siya sa malayo. "Gintong balahibo, sabi mo?" tanong niya. "Opo," sagot ng binata. Sabi ni Poldo, "Parang kumikislap daw ang ibon." Matagal na hindi nagsalita ang matanda. May malalim na alaala ang unti-unting bumalik sa kanyang isip. Noong siya ay bata pa, may narinig siyang kwento mula sa kanyang lolo tungkol sa isang mahiwagang ibon na lumilitaw lamang paminsan-minsan. Isang ibon na ipinapanganak mula sa kakaibang itlog. Isang ibon na sinasabing nagdadala ng malaking kapalaran sa taong nag-aalaga nito. Ngunit ayon din sa lumang kwento, may mga taong handang gawin ang lahat upang makuha ang ibong iyon. Tahimik na tumayo si Mang Salvi mula sa kanyang upuan. "Kung totoo ang kwento na iyan," sabi niya sa mahinang tinig, "malaki ang mangyayari sa baryong ito." Samantala, sa kubo ni Temyong, tahimik na nakaupo ang sabongero habang pinagmamasdan si Araw. Hindi niya alam na sa gabing iyon ay nagsisimula ng kumalat ang balita tungkol sa mahiwagang ibon. At habang lumalalim ang gabi sa baryo, may mga taong nagsisimulang mag-isip kung paano nila makikita ang gintong ibon na alaga ni Temyong. Lumipas ang ilang araw matapos kumalat ang balita tungkol kay Araw. Mas naging maingat si Temyong sa pag-aalaga sa kanyang mahiwagang ibon. Hindi na niya ito basta-basta pinapalabas sa bakuran kapag may mga taong dumaraan sa kanilang lugar. Tuwing umaga ay tahimik lamang silang dalawa sa paligid ng kubo. Habang pinapakain niya si Pagwis, naroon si Araw na naglalakad sa tabi niya. Habang tumatagal, lalo pang lumalaki ang gintong ibon. Hindi na ito kasing liit ng dati. Mas matibay na ang katawan nito at mas mahaba na ang mga pakpak. Ngunit nananatili ang kakaibang kinang ng balahibo nito. Isang hapon habang nakaupo si Temyong sa ilalim ng puno sa kanyang bakuran, napansin niyang tila may kakaibang kilos si Araw. Hindi ito tulad ng dati na naglalakad lamang at tumutuka sa lupa. Sa pagkakataong iyon ay nakatingin ito sa direksyon ng kagubatan sa dulo ng baryo. Matagal itong nakatit doon. Napansin iyon ni Temyong. "Ano ang tinitingnan mo?" tanong niya. Ngunit nanatiling nakatingin si Araw sa malayo. May kakaibang pakiramdam ang dumating kay Temyong, para bang may darating na hindi niya inaasahan. Pagkaraan ng ilang sandali,
ay bumalik sa normal ang kilos ng ibon at lumapit ito sa kanya. Hindi na niya iyon masyado pinansin. Ngunit nang sumapit ang gabi, may mga taong dahan-dahang naglalakad sa labas ng kanyang bakuran. 3 lalaki ang tahimik na lumapit sa paligid ng kubo ni Temyong. Hindi sila nagsasalita habang sinusuri ang paligid. Isa sa kanila ang bumulong. Narito ang bahay niya. Tingnan muna natin kung nasa loob ang ibon, sagot ng isa pa. Hindi nila alam na sa loob ng kubo ay gising pa si Temyong. May kakaiba siyang pakiramdam kaya hindi siya agad nakatulog. Narinig niya ang mahihinang yabag sa labas. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana. Sa liwanag ng buwan ay nakita niya ang mga anino ng 3 lalaki sa bakuran. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad niyang naisip kung bakit naroon ang mga ito sa 10 oras ng gabi. Pagtingin niya sa sulok ng kubo, nakita niyang naroon si Araw na nakatayo at tahimik na nakatingin sa pinto. Para bang alam din nito na may mga tao sa labas. Tahimik na kinuha ni Temyong ang isang kahoy na pamalo na nakasandal sa dingding. Hindi niya alam kung ano ang balak ng mga lalaki. Ngunit sigurado siyang may kinalaman ito sa mahiwagang ibon. Habang papalapit ang mga anino sa pintuan ng kubo, mas tumibay ang hawak ni Temyong sa kanyang pamalo. Sa sandaling iyon, alam niyang nagsisimula na ang tunay na pagsubok sa pagprotekta sa mahiwagang nilalang na ipinanganak mula sa gintong itlog ng kanyang manok panabong. Tahimik ang gabi sa baryo habang unti-unting lumalapit ang 3 lalaki sa kubo ni Temyong. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatama sa kanilang mga anino habang dahan-dahan silang naglalakad sa bakuran. Sa loob ng kubo, mahigpit na hawak ni Temyong ang kahoy na pamalo. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang nakikinig sa bawat galaw sa labas. Sa isang sulok ng kubo ay nakatayo si Araw. Tahimik lamang ito ngunit ang mga mata nito ay nakatingin sa pintuan. May kakaibang katahimikan sa loob ng bahay. Unti-unting narinig ni Temyong ang mahihinang bulong ng mga lalaki. Nasa loob ba ang ibon? Tanong ng isa. Sabi ng mga tao, dito raw nakatira si Temyong. Sagot ng isa pa. Lumapit ang isa sa kanila sa pintuan ng kubo at sinubukang silipin ang loob. Nanatiling tahimik si Temyong. Hindi siya gumalaw. Alam niyang kung gagawa siya ng ingay, ay baka tuluyan nang pumasok ang mga lalaki. Ngunit maya-maya ay narinig niya ang tunog ng kamay na dahan-dahang dumadampi sa pintuan. Para bang sinusubukan itong buksan. Mas humigpit ang hawak ni Temyong sa kanyang pamalo. Handa siyang ipagtanggol ang kanyang bahay kung kinakailangan. Sa sandaling iyon biglang kumilos si Araw. Ang gintong ibon ay bahagyang kumampay ng pakpak at tumayo ng tuwid. Pagkatapos ay naglabas ito ng kakaibang mahinang tilaok. Hindi ito malakas, ngunit may kakaibang lakas ang tunog na iyon. Sa labas ng kubo, biglang napatigil ang 3 lalaki. Para bang may naramdaman silang kakaiba. Ano yon? Tanong ng isa sa kanila. Hindi agad nakasagot ang iba. Sa loob ng kubo, napansin ni Temyong na ang balahibo ni Araw ay nagsimulang kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Ang buong loob ng bahay ay napuno ng ginintuang liwanag. Napanganga si Temyong sa kanyang nakita. Hindi pa niya kailanman nakita si Araw na nagliwanag ng ganito. Sa labas, tila nagalinlangan ang mga lalaki. May kakaiba dito, sabi ng isa sa kanila. Nagkatinginan silang 3. Pagkatapos ay dahan-dahan silang umatras mula sa pintuan. Bumalik na lang tayo, sabi ng isa. Unti-unti silang lumayo mula sa kubo hanggang tuluyan silang naglaho sa dilim ng gabi. Sa loob ng bahay, unti-unting humina ang liwanag mula sa balahibo ni Araw. Bumalik sa tahimik na anyo ang gintong ibon at lumapit kay Temyong. Napaupo ang sabongero sa gilid ng kanyang banig habang pinagmamasdan ng ibon. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Mukhang hindi lamang kakaibang ibon si Araw. May taglay itong kapangyarihan na hindi pa niya lubos na nauunawaan. At sa gabing iyon,
Napagtanto ni Temyong na ang pagprotekta kay Araw ay hindi magiging madali. Dahil habang mas nalalaman ng mga tao ang tungkol sa mahiwagang ibon, mas marami ang maaaring maghangad na makuha ito. Nang sumikat ang araw kinabukasan, mabigat pa rin ang pakiramdam ni Temyong. Hindi niya makalimutan ang nangyari noong gabi. Ang tatlong lalaking palihim na lumapit sa kanyang kubo ay malinaw na may balak kunin si Araw. Tahimik siyang lumabas ng bahay at tiningnan ang paligid ng bakuran. Ang damo ay bahagyang nayupi at may mga bakas ng paa sa lupa. Napatunayan niya na hindi lamang panaginip ang lahat. Lumapit si Araw sa kanyang tabi at tumingin sa kanya. Kumislap ang gintong balahibo nito sa ilalim ng liwanag ng umaga. Hinaplos ni Temyong ang ulo ng ibon. "Hindi kita pababayaan," mahina niyang sabi. Habang nakatayo siya sa bakuran, napansin niyang may isang matandang lalaki na papalapit sa kanyang bahay. Mabagal ang lakad nito, ngunit matatag ang mga hakbang. Nang makalapit ito ay agad nakilala ni Temyong ang matanda. Ito si Mang Salvi, ang matandang kilala sa baryo na maraming alam tungkol sa mga lumang kwento at hiwaga. "Magandang umaga, Temyong," sabi ng matanda. "Magandang umaga rin po," sagot ni Temyong. Napatingin si Mang Salvi kay Araw na nakatayo sa tabi ni Temyong. Matagal niya itong pinagmamasdan. Pagkatapos ay bahagya siyang tumango. "Totoo pala ang kwento," sabi niya. Napakunot ang noo ni Temyong. "Anong kwento po?" Huminga ng malalim si Mang Salvi bago nagsalita. "Noong bata pa ako, may narinig akong kwento mula sa aking lolo," sabi niya. "May isang ibon na ipinapanganak lamang paminsan-minsan mula sa mahiwagang itlog." Tahimik na nakinig si Temyong. Ang ibong iyon ay may ginintuang balahibo at nagdadala ng malaking kapalaran sa taong nag-aalaga nito. Patuloy ng matanda. Napatingin si Temyong kay Araw. "Ngunit," sabi ni Mang Salvi, "hindi lamang swerte ang dala nito. May mga tao rin na handang gawin ang lahat upang makuha ang ibong iyon." Natahimik si Temyong. Naalala niya ang tatlong lalaking dumating noong gabi. "Kung ganoon po, ano ang dapat kong gawin?" tanong niya. Tumingin si Mang Salvi sa malayo sa direksyon ng kagubatan. "Protektahan mo siya," sabi ng matanda. Dahil ang ibong iyan ay hindi lamang simpleng hayop. Muling tumingin ang matanda kay Araw. Siya ay bahagi ng isang hiwagang matagal nang nakatago sa lugar na ito. Tahimik ang bakuran habang umiihip ang banayad na hangin sa paligid. Naramdaman ni Temyong na ang kanyang simpleng buhay bilang sabungero ay tuluyan ng nagbago. Ang mahiwagang itlog na natagpuan niya ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng kakaibang ibon. Nagbukas din ito ng pinto sa isang lihim na matagal nang nakatago sa kanilang baryo. At mula sa araw na iyon, alam ni Temyong na ang kanyang tungkulin ay bantayan at protektahan si Araw sa anumang panganib na darating. Wakas.